ayusin mo ang pagkuha ng litrato kay tatay, ha? Oo, kuya. Ganito ba, kuya? Yan, ganyan. Yan, ganyan. Igitna mo, ha, para maganda. Oo naman, kuya. Para madaming maniwala. Yan, kuya. Ayos na. Oh, sige na. Ipadala mo na sa kamag-anak at kakilala natin. Sige, kuya. Sigurado. Marami na naman tayong mahuto na ito. Ray, ba't hindi ka mapakali? Kanina ka pa dyan palakad-lakad. Kuya, wala pa kasing nagre-reply sa mga minessage kong kamag-anak natin kanina. Hintayin mo lang kasi. Magre-reply din yung mga yan. Baka kasi hindi sila maniwala na may sakit si tatay. Di ba ginandahan mo naman yung pagkuha ng litrato sa kanya? Oo, kuya. Mas pinili ko ngayong magandang litrato kay tatay, yung mas mukha siyang kawawa. Maghintay lang tayo, Ray. Sigurado ako, may kagagat sa mga yan. Paano, kuya, pag nalaman ni Mercedes na pinanghingin natin ng tulong si tatay? Hindi niya malalaman yan. Kaya nga hindi natin pinost, di ba? Para hindi niya makita. At isa pa, kahit malaman niya, hindi naman agad yun maniniwala. Sa bagay, madali lang naman utin yung kapatid natin na yun. Pag sinabi ko ngang may kailangan si tatay, nagpapadala agad siya. Kaya nga, alam mo naman yan si Mercedes. Kunting drama lang natin, naniniwala na agad. Oo nga, kuya. Oh, yan, tumutunog na yung cellphone. Tignan mo, baka may nag-reply na. Ito, kuya, nag-reply si Tita Sel. Magpapadala raw siya bukas ng 5,000 sa atin. Teka lang, kuya. Tinatanong ni Tita kung saan daw papadala. Di ba? Sabi ko sa'yo, maniniwala agad yung mga yan. Sabihin mo, Ray, ihulog na lang sa G&G Remittance yung pera. Sige, Kuya Berto. Sasabihin ko na agad kay Tita para makuha na natin agad. Yes, tiba-tiba na naman tayo neto. Kuya! Kuya Berto! Kuya! Kuya! Oh, anong balita, Ray? Nakuha ko na yung pera. Ayos yan, may pangsugal at panginom na naman tayo mamaya. Ay, teka, Kuya. Napakain mo na ba si tatay? Oo, pinakain ko na siya kaninang umaga. Mamayang gabi na lang siya ulit kakain. Kuya, paano pala yung gamot na inumin ni tatay? Sa susunod na lang siya inom ng gamot kapag may nagpadala ulit sa atin. Baka mabawasan pa tong 5,000 natin. Ano kaya, Kuya, kung sa parte ko na lang ibawas yung gamot ni tatay? Ay, naku, Re. Huwag na natin yan pag-aksayan ng pera yan si tatay. Hindi pa naman yan mamamatay. Ang kuya talaga. Inaalala ko lang kasi, baka mas lalong lumubay yung kalagayan ni tatay. Huwag mo nang isipin yun. Tara na, mag-inom na lang tayo para masaya. Oh, kuya. Tumatawag si Mercedes, oh. Sige, sagutin mo muna. Hello, Mercedes. Ba't ka napatawag? Kuya, kakamustahin ko lang sana si tatay. Ayos lang naman si tatay. Hello kapatid, kumusta ka na? Eto kuya, ayos naman. Si tatay, baka pwede makausap ko siya. Naku, nagpapahinga si tatay. Lasing ka ba kuya? Hindi naman masyado. Nakainom lang ng kaunti. Nabili niyo na ba kuya yung gamot ni tatay? Oo naman bunso. Lahat ng pinapadala mo, binibili namin ng mga kailangan ni tatay. Malakas na ulit kumain si tatay. Mabuti naman kung ganon. Kayo na lang muna bahala kay tatay ha. Hindi kasi ako makauwi. Masyado kasing maraming trabaho ngayon. Oo bunso, huwag mo kaming alalahanin dito. Ayos lang kami nila tatay. Sige kuya, tatawag na lang ako ulit sa susunod. O sige bunso, ingat ka na lang dyan. Anong sabi ni Mercedes, kuya? Ayon, kinakamusta lang si tatay. Naku, kuya. Baka biglang umuwi dito si Mercedes, ha?
Hindi yan basta-basta uwi dito. Alam mo naman yung kapatid natin, mas mahal niya yung trabaho niya. Sa bagay. Teka kuya, may nag-text ulit sa akin kanina. Magpapadala raw ulit mamaya ng pera para kay tatay. Oh, magkano daw yung papadala? Malit nga lang kuya. 2,000 lang. May mga iba pa nga kuya eh. Naawa din daw sila sa kalagayan ni tatay. Kaya magpapadala din sila ng pera. Yan ang gusto ko. Ang dali talagang mauto yung mga kamag-anak natin. Kunting paawa lang, kumakagat kaagad. Pero sigurado ka ba kuya? Hindi na natin kailangan patignan si tatay. Bigla-bigla din kasi yung pagbagsak ng katawan ni tatay. Ano ka ba? Normal lang yan kasi matanda ng tatay. Painumin mo na lang ng gamot niya dati. Di ba kuya, matagal nang naubos yung pang-maintenance ni tatay? Hindi pa nga tayo nakakabili ulit eh. Sige, ganito na lang. Dalhin na lang natin sa center bukas para mapatingnan. Oh, yan ah. Kahit papaano, libre ang magpatingin at gamot ni tatay doon. Sige kuya. Oh, sige, tagay na. Lagyan tayo. Oh, ikaw na muna bahala kay tatay ah. Napagod kasi ako. Kaya i-idlip muna ako. Teka kuya, pag-usapan muna natin yung sinabi ng doktor kanina sa center. Mamaya na natin pag-usapan yan rin. Nantok na kasi ako. Pero kuya, paano kaya to? Mukhang seryoso yung sakit ni tatay. O kuya, saan ka galing? Napainom ko na pala ng gamot si tatay. Oh, saan ka kumuha ng gamot? May nagpadala kasi kay tatay ng 1,000. Yun muna yung pinangbili ko kuya. Ha? Di ba may binigay naman kanina sa center? Dapat yun na muna ang pinainom mo. Kulang kasi yung binigay sa center kanina kuya. Di ba 5 klase yung gamot ni tatay? Dapat hinintay mo muna ako bago ka bumili. Eh kuya naman, kailangan na makainom ni tatay, kaya hindi na kita hinintay. Sayang lang yung gamot yan kay tatay. Nag-iinarte lang yan. Wala naman talagang sakit yan. Di ba narinig mo naman yung sinabi ng doktor kanina kuya? Kailangan natin mapatignan si tatay sa malaking ospital, kuya. Isan naman tayo kukuha ng pera? Kung gusto mo, humingi ka na lang sa mga nagpapadala. Sigurado ako, magbibigay ulit yung mga yon. Kuya, nahihiya na akong humingi sa mga yun. Baka kasi hindi na maniwala sila sa atin. Di mag-send ka ulit ng picture ni tatay para maniwala sila. Eh kung manghingi na lang kaya tayo kay Mercedes, kuya. Oo, pwede din. Yon, sigurado, magbibigay yon. Hindi kaya siya magtaka, kuya. Kasi nung isang araw na tumawag siya, ang sabi mo ayos lang si tatay. Baka kasi makalata na yung kapatid natin na yun, kuya. Hindi na magtatanong yon. Bastang sabihin mo lang, mayroon pang kailangang dapat bilhin ang tatay. Sige, kuya. Tatawagan ko na lang siya mamaya. O sige na, may gagawin pa ako sa loob. Sige, kuya. Uy, Mercedes, Oh, Kuya Jay, kamusta kuya? Anong balita? ayos naman. Ikaw, saan ka galing? Pauwi pa lang po, galing trabaho. Ah, ganun ba? Kumusta na pala yung tatay mo? Ayos naman po kuya.
Mabuti naman at ayos na siya. Alam mo ba, nag-aalala kami ng tita mo. Kala kasi namin malala na yung sakit ng tatay mo. Malala? Hindi naman po nagkakasakit si tatay ng malubha. Teka, kailan ka ba huling tumawag sa tatay mo? Nung 1 linggo lang po, kuya. Ha? Nung 1 linggo lang? Nung 1 linggo lang ako kinontak ng kapatid mo eh. Ha? Ang totoo nga niyan, nag-chat sa akin yung kapatid mo eh. Sinend sa akin yung picture ng tatay mo. Bakit? Hindi ka ba nasabihan ng mga kapatid mo? Anong picture yun, kuya? Pwede ko po bang makita? Sandali ah. Ito, nakakaawa kaya itsura ng tatay mo. Ha? O, di ba? Si tatay mo yan. Eh bakit sa akin walang sinasabi sila, kuya? Tsaka tuwing tatawag ako, sinasabi malakas na daw si tatay. Naku, Mercedes, hindi ko rin alam eh. Kasi kami nung tita mo, nung nakita namin yung picture, agad-agad kami nagpadala ng pera sa mga kuya mo. Eh bakit pa sila nanghihingi? Eh sobra-sobra na nga yung pinapadala ko para sa kanila. Ang mabuti niyan, Mercedes, umuwi ka na lang sa inyo para malaman mo kung ano talaga yung totoo. At saka, ang pagkakaalam ko, lahat ng mga kamag-anak sa nanay at tatay mo, hinihingian nila ng tulong. Ano ba yan? Ako na mismong kapatid nila, hindi man lang nila ako nasabihan sa kalagayan ni tatay? Medyo duda na nga ako sa kanila eh. Kasi nung pangalawang beses, nanghingi na naman sila. Kaya nung sinubukan kong tawagan ulit si Uncle, hindi ko na sila makontak eh. Sige kuya, maraming salamat ha. Kung hindi pa tayo nagkasalubong, hindi ko pa to lahat malalaman. Naku, wala yun. Sige, paano? Balitaan mo na lang ako kung ano yung tunay na kalagayan ng tatay mo ha. Sige kuya, salamat ulit. Sige, ingat. Buti na lang nauto natin yon. Kaya na, kuya. Bunso? Nung ginagawa mo rito, Mercedes, Oh, ba't parang gulat na gulat kayo? ba't di ka nagsabi na uwi ka pala? Bakit? Kailangan ko pa ba magpaalam sa inyo kung bibisita ako? Hindi naman bunso. Nagulat lang kami ni kuya. Di ba pag tuwing uwi ka, nagsasabi ka naman? Sarap ng tagay natin ah. Asa si tatay? Nagpapahinga doon sa loob. Huwag mo munang abalahin. Huwag abalahin? Bakit? Ibang tao ba ako para makaabala kay tatay? Hindi nga bunso, nagpapahinga lang si tatay. Huwag mo Tumabi munang nga abalahin kayo! si tatay. Ayos lang siya. Tumabi nga kayo dyan! Ayos lang Huwag siya, kayo bunso. Tay! Tay! Tay, anong nangyari sa inyo? Ba't kayo nagkaganito? Tay! Tay! Sumagot kayo, Kuya Berto, Kuya Ray! Ba't ganito yung nangyari kay tatay? Matigas kasi ang ulo ng tatay. Ang hirap pakainin. Hindi nakikinig sa amin ng kuya mo. Tay, naririnig niyo po ba ako? Ako to ang anak niyo, si Mercedes. Ang sama niyo, nagawa niyo pang pagkakitaan si tatay sa kondisyon niya. Mga mukha kayong pera! Pati ako niloloko nyo! Akala nyo hindi ko malalaman? Lumayas na kayong dalawa dito! Napakasama nyo! Umalis na kayo bago pa ako magpatawag ng pulis dito! Bunso, pag-usapan natin to. Hindi naman namin intensyon na pagkakitaan ng tatay. Nasilaw lang talaga kami sa pera ng kapatid mo. Nasilaw? Eh halos patayin nyo na nga si tatay sa kalagayan niya ngayon. Tignan nyo nga, sa sahig na siya natutulog. Kung ayaw nyong ipadampot ko kayo sa pulis, lumayas kayo dito! Hanggang